Naging mainit nga na kontrobersyal ang isyong ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Dahil nga mga kaibigan, isang kontrobersyal na usapin ang lumutang kumakailan kaugnay sa umunoy balak na paggurgur kay pangalawang Pangulo Sara Duterte na isinisikay Speaker ng Kamara Tambaloslos Romualdez. Ayon sa mga ulat, may kaugnayan umano ang nasabing balak sa di umano'y pagkakautang ni Romualdez ng 9 milyong piso mula kay VP Sara Duterte. Lumaganap ang usaping ito matapos lumabas ang impormasyon mula sa hindi pinangalalang mapagkukunan na nagsasabing posibleng may mas malalim na alitan sa pagitan ng dalawa. Binanggit na nga ang umano'y tensyon ay maaaring may kinalaman hindi lamang sa usapin ng pera, kundi pati na rin sa politika na nagdudulot ng malaking pagkakabahagi o pagkakabahabahagi ng ilang sektor ng gobyerno. Kasunod ng mga aligasyon, maraming haka-haka ang bumabalot sa ugnayan ni Duterte at Romualdez. Napansin ng ilan na tila may malamig na pakikitungo ang dalawang opisyal sa ilang pampulitikong okasyon, bagamat nanatiling tahimik ang bawat isa ukol dito. Sa kabila ng mga lumalabas na impormasyon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Duterte o Romualdez tungkol sa issue. Samantala, binabantayan ng publiko ang anumang hakbang ng mga opisyal ukol dito habang nanatili ang agam-agam sa tunay na kalalagayan o kalagayan ng kanilang relasyon. Pinangangambahan na ang usaping ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na krisis sa gobyerno, lalo na't kapwa nasa mataas na posisyon ang nasasangkot. Patuloy namang nananawagan ng mga mamamayan para sa malinaw na paliwanag at patas na imbestigasyon ukol sa usapang ito. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at huwag ka din kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell kapag bago ka pa lamang sa ating channel. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po at heto na nga po ang buong video, panoorin po natin at maraming salamat na rin po and God bless. Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of, hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo na may screen cap ako? Sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. It was on paper, yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit, kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po parang sinasabi po nila na parang ano daw po yun eh. The word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po ma'am. Kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo. Pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama 'yon. Tama 'yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama 'yon. Hindi talaga ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of
hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay, ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bantiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings. May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinidetain nila yung mga OVP personnel. So yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito, and then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, diba? Mm-hmm. From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya, and I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun na ma'am, thank you. Umupo ako doon, nag-antay ako ng tanong. Hindi sila, kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call
na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila na hindi uma-attend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa apat, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth and nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung sa ilang ibati, pasagdi na sila. Next question, Red, Manila Times. Red? Hi, ma'am. Ma'am? At ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So,
I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila na hindi uma-attend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa apat, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon. Kay Attorney Solhueca. Sa pagbisita. Pagbisita ni VP Sara kay Barney doon sa house mo, yung pag-stay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga pwedeng matulog sa opisina namin. Ako pwede mo matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, galing Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na ilog ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila? Okay, so napakaganda yung paliwanag ni Congressman Marcoleta. Ginagawa lang ni Attorney Solhueca ang trabaho niya. Kahit si Congressman Marcoleta kung nasa katayuan siya kung siya ang Chief of Staff ng OBP, ganun din ang gagawin. Kasi yung sulat from the OBP to COA is nagre-request lang kung pwede, wag niyo muna silang bigyan na ang Kongreso kasi humihingi ang Kongreso ng mga liquidating documents. Wag niyo muna silang bigyan dahil hindi pa naman final o conclusive yung audit findings. May palugit pa hanggang February 2025 para ang OBP mag-submit ng mga kulang na dokumento.
So, anong masama doon? Kung final na sana, conclusive na yung findings ng COA, di pwede. Kasuhan nyo sila, hindi pa nga eh. Kaya nga, notice of disallowance. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno, mayroong ganyan. Yung programa nga ni Ted Filon, binanggit niya, napakaraming billions. Ang notice of disallowances ng DPWH, DA, ang dami. Halos lahat ng ahensya, nagkakaroon ng ganyan notice of disallowance. Excuse me. Bakit ang tinatarget lang ang OBP? Grabe. So, klarong-klaro kung ano ang pakay nila. Para siraan sa publiko si BP Inday Sara. So, salamat po, Congressman Marcolita, sa inyong paliwanag na walang nilabag na batas yung ginawa ni Attorney Zulaika pagsulat sa COA. Tuloy natin. Ng dokumento para sila umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Pagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, ay bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po eh, papanin? Bibigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po eh, kami ang tagaluto rito eh, ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto rin, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize niyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto eh. Hindi po eh. Niluluto pa lang natin. Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayo papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa hindi po eh. Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may narinig ba kayong impeachment ni BP Sara sa House? So, napakaganda yung halimbawa, pagluluto. Ang kusinero, yung Office of the Vice President. So, kulang ang sangkap o kulang ang dokumento. So, dinadagdagan ng sangkap. May pakialamero na mas magaling kusinero. Yan ang mga kongresista. Nakikisawsaw. Kasi may ibang hangarin. Okay, impeachment naman ito. Naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Papunta sila Yan doon. pa ang isang kabaligtunaan. Yan pa yung isang hindi mo maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin. Okay, so... magbayad ng bills? Yung pagbisita, dyan ang naging malaking issue. Kasi ayaw nila na madamayan ni BP Sara ang kanyang chief of staff. So yung unang gabi, natulog si BP Sara doon. At walang nagawa yung mga kongresista, kundi patayan lang siya ng ilaw at kuryente. At aircon. Hindi natinag si BP Sara. Sumulat si BP Sara kay Congressman Joel Chua, nagpaalam kung pwedeng samahan niya sa kulungan. Kasi nga, may ibang hindi magandang pakiramdam ni Attorney Zulaika
dinis-approve. So okay lang din. Hindi nagpumilit si BP Sara. But sabi niya, sumulat ulit na bisitahin ko araw-araw. The following night, kagabi, yun na. Bigla siyang detention cell ni Attorney Zulueta, pinasok ng siyam na pulis at itra-transfer na siya sa Women's Correctional Facility. Anong dahilan? Convicted criminal na ba si Attorney Zulueta? Bakit mo biglang ililipat this oras ng gabi? So, yun na po. Yung na-trauma na, hindi na makahinga si Attorney Zulueta hanggang na-collapse. Mga cellphone, kinuha lahat. Mabuti na lang, may laptop. Kaya through the laptop na hindi nakuha, yun, nakapag online media press conference si Attorney Zulueta at si BP Sara. Kaya nalaman natin yung mga pangyayaring ganyan. So, anyway, gagawin nila dahil they are in power. But ang taong bayan, nakamasid. Age of social media na ngayon. So, mga kaibigan, pagdasal po natin si BP Sara at saka si Attorney Zulueta na malampasan nila ito, pagsubok sa kanyang buhay. So sa ngayon, nasa St. Luke's Hospital na si Attorney Zulueta. Sana mabuti na ang kanyang kalagayan. So ang tanong, pag i-release na siya by Monday, ano mangyayari? Tuloy pa rin